Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang post ni Professor Malu Tikia. Isinare lang ni Professor Tikia ang post ni Adolfo Mortera. Tayo, basahin ko ang title. Bakit ang pahayag ni former Secretary Pangandaman ay lalong nagpapatibay na ang Pangulo ay may primary responsibility? By Attorney Arnedo Valera. So, mayroong magandang paliwanag ni Attorney Arnedo Valera, isang PhilAm lawyer na nakabase sa US. Excuse me. Sinasabi na yung mga pahayag ng dating budget secretary hindi niya siguro sinasadya, kaya lang idinidiin niya ang Pangulo. Nilaglag niya, unknowingly nilaglag na niya ang Pangulo. Ay, nako. Ito ang pahayag ni Budget Secretary Pangandaman na lahat ng appropriations ay ordered by the President ay nasa National Expenditure Program. Litin ko. Lahat ng appropriations ordered by the President is in the National Expenditure Program. Yung statement na yon ay malinaw na layuning pinapabulaanan ang aligasyong may 100 billion insertion sa BICAM. Ngunit, kung babasahin ayon sa itinakda ng saligang batas at mga umiiral na batas sa budget, ang mismong paliwanag niya ay hindi depensa. Sa halip, ito mismo ang naglalagay ng direktang pananagutan sa Pangulo. Summarize ko ulit nagsalita ang dating budget secretary. Dinidepensa niya na walang insertion. Dahil lahat ng ulitin ko, lahat ng appropriations ordered by the President ay nasa NEP. That was not a defense. It was an admission na itong nangyayari ngayon, itong mga flood control anomaly, ang primary responsible, ang may pananagutan ay ang Presidente. So, unknowingly, nilaglag niya na ang Pangulo. Napakaganda po ang paliwanag nitong batikang abogadong ito. Napakagaling niyang magpaliwanag, Attorney Arnedo Valera. Isa sang lawyer sa Amerika ang isang pangunahin niyang tinutulungan niya ang mga kababayan nating Pilipino na may mga problema sa immigration. Basta, ang daming problema sa immigration. Siya po ang tumutulong. Talagang napakabait, saludong-saludo ko sa abogadong ito. Ito ang paliwanag. Narito ang isang masusing paliwanag batay sa batas at jurisprudence. Number 1, ang NEP ay hindi dokumento ng DBM. Ito ay dokumento ng Pangulo. So, may isinite siyang mga Article 7, 19. So, may basihan. Hindi ko na lang basahin dahil mahaba. Kaya nang sabihin ni Pangandaman na lahat ng appropriations ay ordered by the President, malinaw na, number 1, ang pinag-uusapang proyekto ay mula sa utos ng Pangulo. Itong mga ghost projects, substandard projects, utos yan ng Pangulo kasi nasa NEP Number 2, ang DBM ay pagpatupad lamang. At number 3, ang NEP mismo ang pinagmulan ng mga proyektong iniimbestigahan sa Senado. Correct. Ay, nako. Ang galing. Hindi ito pang-absuelto. Ito ay pag-aamin ng pinagmulan. Doktrina ng Qualified Political Agency. Ang kilos ng kalihim ay kilos ng Pangulo. Mula pa sa klasikong kaso, mayroong kaso dito sa Supreme Court. Villena versus Secretary of Interior, Carpio versus Executive Secretary, 1939, 1942. Ito, mga jurisprudence ng Supreme Court. Ipinayag ng Korte Suprema na
Ang mga kalihim ay alter ego ng Pangulo. Ang kanilang akto ay akto ng Pangulo, maliban kung tahasang pinawalang bisa. Sa pagdepensa ni Pangandaman sa NEP at pag-angkin na ito ay ordered by the President, automatic na, number 1, na ikabit niya ang buong responsibilidad sa Pangulo. Kung tama ang NEP, kanya yun. Kung mali, kanya pa rin yun. Dahil ang batas ay hindi pumapayag na piliing aminin lamang ang mga akto kung pabor at itanggi kapag may kontrobersya. Next, public fiscal law. Ang budget ay responsibilidad ng Pangulo, hindi ng BICAM. So, may mga isinight na naman dito Number 4, ang pahayag ni Pangandaman ay umaayon pa sa testimonya ni Saldico at iba pa. Grabe, no? Sa mga pagdinig sa Senado, sinasabi ng mga testigo na ang pinagmulan ng mga proyekto ay mula sa taas. Yan, naririnig ko rin yan. Mula po sa taas, sa taas. Ito ay punto na hindi sinasadya ay kinumpirma ni Pangandaman. Yung sabi niya na, lahat ng utos ng Pangulo ay nasa NEP. Di mula sa taas. Kung nasa NEP ang proyekto at ang NEP ay President's budget, ang Pangulo ang nag-aproba nito bago pa man makarating sa BICAM. And then, may mga rule na naman. Rule 30, Section 27, Rules of Evidence. Ito na, doktrina ng control. Hindi maaring itanggi ng Pangulo ang budget na siyang nagpirma. Ayan, may jurisprudence na naman. Ayon Lacson versus Perez, control includes the authority to alter, modify, nullify, or set aside acts of subordinates. Ibig sabihin, may kakayahan ang Pangulo sa natanggalin o baguhin ang anumang kahinahinalang alokasyon sa NEP bago ito isumito sa Congress at bago pa man magkaroon ng BICAM. Kaya, kung may anomalya sa NEP, ito ay hindi bureaucratic oversight, ito ay presidential oversight. Ang pahayag ni Pangandaman ay hindi depensa, kundi pagpapatibay sa pananagutan ng Pangulo. Okay, salamat po, Attorney Valera, na mas naintindihan ko na. Ay, nilaglag na itong si PBBM. Lintik lang ang walang gante. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Muna ang pulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit man eh. Ano iisiyan dahil? So human na gyud og atop si Lola. So nindot na gyud kayo. Ay nahuman na og atop ang iyang balay. Tayong pagsalamat nako sa Ginoo kay ako sinya
giatop na ako ng trapal Oh, na giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So, pila na imong edad tay? ha. Hintay sa sintay. So, si tatay 67 na siya. Salamat ako kay nagatop na ko. Sige tay, salamat pod.